Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." At sinabi niya sa lahat, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, kasunod ng ating pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. Kung kahapon, nag-uumapaw tayo sa dami, ngayon ay pwede tayong magtigdadalawang upuan. No? Pero sadyang ganyan ang nagiging pag-uugali ng karamihan sa ating mga Katoliko na lagi nagiging seasonal, nagiging ang kanilang pagdalo ay talagang kung kailan lang, no? Maibigan, yung makiuso, no? Dahil kahapon ay yung paglalagay nga ng abo. Kaya sinisikap din natin na sana unti-unti din o ipagpatuloy natin ang pagtuturo, ang paggagabay, no? Lalo na sa mga bagong henerasyon na mas maunawaan pa rin nila. No? Dahil gaya ng sinabi ko kahapon, Miyerkules ng Abo, ang simula pa lang. No? Simula pa lang ng 40 araw na paghahanda natin. At katulad ng mga ipinapahayag sa atin ngayon, sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, sabi dito, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Sadyang ang ating pananampalataya sa ating simbahan ay hindi ito puwersahan, hindi ito ipinipilit. Kaya binubuksan natin ang kaisipan ng bawat isa para nang sa ganon ay anuman ang kanilang gawin, ito ay bunga ng kanilang kapasyahan. Anuman ang buhay na ating pong tinatahak, desisyon natin iyan. Kung gusto mong maging malungkot, desisyon mo yan. Kung gusto mong maging masaya, desisyon mo pa rin yan. Walang ibang pwedeng sisihin, kundi tayo pa rin dahil tayo ay binigyan ng kalayaang magpasya. Kahit pa sabihin na natin na napilit lang ako o kaya sinabi natin, ay wala akong choice. Bunga ng o dala ng pangangailangan, matinding pangangailangan, kaya ka nandiyan dyan sa buhay na yan. Pero ano man, buhay mo yan. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, pinapaalala na ni Jesus kung ano ang mangyayari sa simula nito at pagdating ng mahal na araw, ito mismo ang mangyayari sa Kanya. Alam niya na at sinabi niya na ang anak ng tao ay dapat magtiis. Kumbaga, nakikita niya na ito yung magiging buhay, ito yung mararanasan niya noon, no pagdating ng pagtapos ng 40 days,
Pero nagdesisyon si Jesus, tuloy ang paglalakbay, tuloy ang misyon para sa kaligtasan ng sanlibutan. Hindi pinilit si Jesus. Kusa niya itong susuungin. Kusa niya itong haharapin. Mahirap, no? Pero pagtitiisan niya, ilan sa mga mararanasan niya, itatakwil siya. Ire-reject siya ng matatandaan ng bayan. Ipapapatay siya. Pero sabi doon, pero may pagkabuhay. Kaya, no, yun yung mas tinitingnan niya. At yun din yung paalala sa atin, o tayong lahat ng mga nagpalagay ng abo, handa ba tayo sa responsibilidad natin? Naunawaan ba na sa loob ng 4 na araw na ito ay kailangan nating harapin ang mga pagtitiis at isipin ang kapakanan ng iba? Yung bang kaya mo na bang tigilan yung mga drama natin sa buhay na bakit lagi na lang ako? Diba? Mga ganun tayo. No? Bakit lagi na lang ako? O ngayon, dapat matuto tayong magdesisyon na ako na lang. Magkaiba kasi yung, bakit lagi na lang ako? Medyo mabigat yon. Talagang napipilitan ka o may pumipilit sa iyo na gawin, akuin ang mga responsibilidad. Pero pag kusa mo itong sinabi, tinanggap, masasabi mo na, ako na lang. Ako na lang ang maghirap, ako na lang magtiis, ako na lang magtipid para mayroon tayong maibigay sa mga pangangailangan ng mga mahal natin sa buhay o ng mga taong umaasa sa atin. So hindi bakit ako, kundi ako na lang. Amen?